full system exhaust, original. Accessory natin is yung pinaka-latest na model. Cross. O iba yung lang hindi mapapakit pag ginagamit yung bike. Nasa cons? Cons? Meron pa talagang cons? Kahit ikaw pa pinakamahal na bike, walang perfect na bike. Yes, magpipili ka talaga. Ito pong bang Push to the map. Yeah boy. Axe to the max! Yeah! Hello guys, kamusta? Long time no see. Today, pupunta kasi tayong Yamaha. Kailangan kong kunin yung plaka. Kagabi, nung pinaplano ko paano ako pupunta ganyan, napag-isipan kong gumawa ng 1,000 kilometer review dito sa XSR 900. Ayan, more than 1 month na sa akin yung XSR 900 and wala pa siyang plaka. And yung mga napalitan ko, full system exhaust na merong resonator. Full system na yan, ibig sabihin dito na, straight na siya dito. Tapos pinagaya ko yung original na itsura nung stock pipe niya. Itatag ko na lang kung saan ko pinagawa sa Ellis Muffler. Tapos ako lang din nagkabit na ito, radiator guard. Tapos ano lang, phone holder. Tapos itong gap cam. Nice. Yan, SC Tagalog na pang budget. Tignan natin. Lalabas ko ngayon yung bike. Kukunin ko yung yung plaka. Tignan natin ilan yung odo. Actually, due na to for first PMS. 1,251. Actually, 1,000 dapat pinapa-PMS na. Pero kasi ang plan ko is ako magpi-PMS. And dyan na yung mga langis ko. Motul 7,100 yung gagamitin natin. Pag kay Yamaha kasi is Yamalube lang sila eh. Ayaw nila ng ibang oil. Walk through ko kayo. Mamaya siya mga pros and cons niya. Kung meron ba talagang cons, di ba? Kung ano ba talaga yung mga pros. Syempre madaming pros. Pero samahan niyo ako sa biyahe. Let's go. Napainit ko na to. Pwede na to. So, XSR 900 Gen 4 yung nasa sa atin. Ayun, may hangin. Sarap. Yung XSR natin is yung pinaka-latest na model. Alamin natin yung mga pros and cons. I know maraming pros, pero meron nga bang cons? Meron nga bang cons? Yun yung kailangan nating alamin. Para maganda, start muna tayo sa mga pros o yung mga good thing about this bike. Wait lang. Wala ko na Init. Pros, syempre yung looks. Yung looks niya, grabe talaga. Parang kakaiba. Sobrang classic niyang tignan. Hindi siya nalalaong. Lahat-lahat. Ganda niya tignan overall. Hindi siya naluluma kasi syempre sa classic bike. Though yung technology niya lahat-lahat is pang modern bike. Pero yung itsura niya kasi sa taste ng ibang tao, especially ako, reference ko kasi noon is classic bike talaga. So, yung itsura na ito, panalong-panalo. Ito yung tipong pag nasa parking ka, lilingunin mo pa eh. Ayos na yung parking mo, lilingunin mo pa din siya eh. Para lang ma-sure na safe siya sa parking, gano'n. Saka, iba yung itsura niya, di ba, pag nasa parking. Lalo na pag close parking. So, sa looks, subjective siya, yes. Pero, everyone can agree. This is a really good-looking bike. Next is yung power. So, this is 890cc. Yung power niya nasa 117 to 118 horsepower. Tapos merong torque na nasa 90 something. Kala ng iba 900cc, 100 na lang.
bike na. So, hindi siya ganon. Yung category na itong XSR 900 is nandun siya sa middleweight. Middleweight category. Ibig sabihin, kasing power niya sila R6, ZX6R, Trident, yes, medyo malapit. CB650R, CBR650R, yun, nandun siya sa ano na yun, category na yun. Nasa ano siya, middleweight siya, hindi mo siya matatawag na liter bike. Technology, sa XSR 900, lahat ng technology ng R1, yung R1 noon, yung wala pang electronic na adjustable na shock, ito siya, 6-axis IMU, lift controls, slide control, traction, ano pa ba yung mga control na ito? Basta madami, 6-axis IMU pare, sobrang dami. Sobrang safe niya gamitin, friendly siya, yes, pag ititim mo yung makina, mo na nakapinakatabapak na siya power, sobrang friendly niya. So, syempre, kailangan mo pa din ng experience para ma-drive siya. Hindi ka na ito bibitinin. Kasi ang characteristic na itong ng CP3 niya, sa lahat ng gears, meron siyang torque. Unlike ng mga 4-cylinder, normally nasa top end pa yung power. Ito meron. First gear, second gear, hanggang 6th gear, meron siyang torque. Hindi ka makawalan. Let's go back sa technology niya. Dami na itong technology. Like, meron navigation, lahat, wala ka nang hanapin pa. Siguro wala lang sa kanya heated grip. Meron siyang meron siyang speed limit, meron siyang cruise control, upshift, downshift, auto blip, yung tinatawag nilang auto blip, kung kusang nagkakat yung power pagka nag-downshift ka kahit walang clutch, meron siya nun. Upshift naman is kahit hindi ka mag-clutch, taas ka lang ng taas ng gear, meron din siya nun. Lahat talaga, lahat. If you are familiar with MT-09SP, halos lahat ng nasa MT-09SP nandito. Ang wala lang dito is yung Brembo brake sa harap na Stylema, all-in suspension na fully adjustable. Though ito, naka-fully adjustable din naman siya, pero it's KYP. Fully adjustable, meaning masaset mo yung rebound, damping, yung overall compression nung shock. So, ganun siya. Tinutulak ko nga ito sa parking, tinutulak ko lang siya dun sa sa gutter. Di ko kailangan bumaba, ganun. Nasa taas lang ako. Tapos, tutulak ko lang, parang normal na motor. Ganun siya kagaan. Tsaka yung height niya is hindi rin siya mataasan. So, pag samahin mo yung magaan, tapos yung height hindi kataasan, nako, sobrang sarap dalhin. Sobrang sarap niyang dalhin. As in, siya, lightweight. So, yun, yung weight talaga. Yung iba kasi yung mga competitor niya in the market, like Z900, CB650R, mga naked, hindi sila ganun kagaan Ito, sige, sabihin na natin mas palelan to sa Z900 when it comes to raw power. Pero nakakompensate naman siya sa weight. Kung baga kung titignan mo yung horsepower, yung ratio ng weight ko versus horsepower, panalo pa din yung 890cc na CP3. Siyempre, na lang yan, magkakatalo na lang yan sa guluhan talaga. Pero power to power, raw power, yes, Z900. Pero torque, engine feel, yung power na madadama mo talaga, dito pa din ako sa XSR, sa CP3 engine. Next na
pinaka-focus niya is yung presyo. Bakit ko nasabing presyo? Mura ba to? Well, hindi. Hindi siya mura. Pag bumibili ka kasi ng Yamaha, meron kong binabayaran ng premium price para sa technology nila, how they market the bike, how they market the brand. Pero bakit sinabi ko na price? To think of na makukuha mo yung XSR 900 na pinakabago, na ang dami na nilang pinalitan, like yung suspension, yung TFT display, ginawa nilang 5 inches. Basta, yung upuan, pinalitan nila. Tapos, hindi nila binago yung presyo. Doon yung part na napasabi ako na sobrang sulit niya. As in, sobrang rare yung mga brand na gano'n na sobrang rare yung mga brand na may dadagdag silang features pero hindi nila pinapalitan yung presyo. Sarap! Ang sarap niya pa din hanggang ngayon. Sarap ng power niya. Sobra. As in, every time na i-ride ko itong bike na to, sobrang saya ko talaga. Kahit chill ride, walwalan, waswasan, sobrang saya. Kahit naka-rain mode, ang saya. Ang saya niya. Yung tunog niya, napaka-beefy. As in, overall, sobrang saya ng bike na to. Baliw lang ang hindi mapapangiti pag ginagamit mong bike na to. Tayo sa review natin. Nasaan na ba tayo? Nasa cons? Cons? Meron ba talagang cons? Siyempre meron. Lahat ng bike, merong negative. You cannot have everything. Walang perfect bike. Kahit gaano pa yan kamahal, kahit ano pang brand yan, Ducati, lahat. Kahit ikaw pa pinakamahal na bike, walang perfect na bike. So, unang negative. Handa na ba kayo? Baka may mga masasaktan na. Pero ito, ano ko lang naman, personal opinion ko lang, okay? Kung hindi nyo naranasan, hindi good for you, but sa akin, naranasan ko. Alright? So, una, ang init. Una, unintentional wheelie. Nung kakakuha ko lang nito, naka-rain mode lang ako Naka-rain mode lang ako. Tapos pinag-aaralan ko na gawin siyang sa street, yung mode niya gawin kong street. Yun yung parang rain mode, pinakamahina. Yung street parang nasa top 2 siya nung pinakamalakas, ganyan. Kasi yung sport yung pinakamalakas So, pinag-aaralan ko siya. Pag naka-rain mode, sobrang dalang mag-wheelie, pero meron pa din. Pag naka-street, yes, mag-wheelie ka talaga. I think it's more on like skill issue ko na siya, kasi nasanay ako before na kailangan mong bigayin for you to have that specific torque. Dito kasi hindi mo kailangan bigayin. As in, konting ganun mo lang bibigay niya na yun. Tingnan mo yung slack. Itong slack. Ganun yung slack ng throttle ko. So, konting biga mo lang, ayun na. Andun na yung power. Sobrang lakas na power. Before kasi, ang nagagamit ko is CB500X. Low torque din naman yun, don't get me wrong. It has power. T-Max ng father-in-law ko, X-Max. Those bike, hindi siya mabagal Pero kasi, iba lang talaga yung power na ito. Iba
iba lang talaga yung power ng CP3 engine. Ng MT-09, Tracer, XSR 900. As in, pag ginusto mo, ibibigay niya yung power na gusto mo. Sobrang grabe, wala akong masabi sa torque. Sobrang lala ng torque nito. So, siguro negative side noon is unintentional wheelie talaga. Like, di mo naman sinasadya, second gear, first gear, magwi-wheelie ka, no matter what. Kahit naka-street, hindi pa yung pinakamalakas. So, kailangan mong aralin yung bike. Kailangan mo siyang gamitin para malaman mo kung paano siya kontrolin. Ganyan siya nag-work. Second is yung side mirror or yung handlebar. I find it hard magsingit-singit sa traffic, gumawa ng maneuvers, kahit hindi sa traffic actually. Sobrang hirap. Kasi dahil sa naka-bar end siya, sobrang hirap niya isingit. Ayan o. For example, ito. Ayan. Sa normal na motor, kahit pa paano, makakapasok ka sa gilid. Dito, hindi ka makakapasok. Kailangan mong tupiin yung side mirror. Ganun normally yung ginagawa ko. Tinutupi ko to. Pag nasa EDSA ako, for example, kasi sa EDSA walang pinipiling oras, traffic kung traffic. So, wide yung handlebar niya. And I don't think na negative yun kasi it boils down sa preference eh. Ako, kung gusto ko mag-cafe racer look, pwede ko naman din talagang palitan yung handlebar niya, yung side mirror niya, pwede ko din naman ilagay dito, may abang din naman. Pero, what I'm talking is, from stock, ganito yung itsura niya. And, malapad talaga siya. Yung upuan, so, after an hour na biyahe, mararamdaman mo na yung tigas niya. Pero sabi dun sa website ni Yamaha for the XSR 2026, the latest model is binago nila yung upuan, ginawa nilang mas malambot. Well, mas malambot naman talaga compared dun sa dati. Pero again, hindi ito adventure bike, no? Hindi ginawa yung motor for adventure, though pwede mong gawin. Kasi like compare sa mga adventure bike, like mga cruiser bike like T-Max, CB500, GS450, dun talaga sobrang relax. Hindi naman para sa yung bike eh. Itong bike na ginusto ko, hindi siya design pero pwede mo gawin. Okay? So, pero yun, to give a general comment lang, malambot na siya, pero pagdating ng mga 1 hour na biyahe, medyo mararamdaman mo na yung masakit na siya sa puwet. Next is, meron kasi itong cruise control. Ayan o, matari, ayan. 80. Nakaset ako sa 82. Pero aside from cruise control, meron ding limit. Ayan o. Ito yung sinasabi ko nakaraan. Kahit piga ka ng piga, kahit anong gear, meron siyang limiter. Ayan o. Hindi siya angat ng 75. So, para sa akin lang, medyo sayang yung features. Kasi, di ko nakikitaan ng sense saan siya gagamitin. Like, kasi isipin mo, pag sinet mo siyang 100, nasa expressway ka, kailangan mo ng more power, pipitinig ka niya. So, pahinga tayo konti dito sa CBT talaga yan.
ayun, hindi ko lang siya masyadong gets. Hindi ko alam kung anong main reason nila why they put it. Kasi cruise control eh. Cruise control, magagamit talaga siya. Na-try ko na siya sa Skyway, sobrang useful niya. Pero yung speed limit, I don't know. Ewan, di ko siya trip, hindi ko alam saan siya gagamitin. Next na cons ko sa kanya is wala siyang charging port. Some bikes nowadays kasi is merong charging port. Kahit sport bike, naked, ganyan, hindi lang siya sa adventure bike lahat. So ito, wala siya. And for me naman, hindi naman siya kailangan, no? Especially mga cellphone ngayon is matagal na yung mga buhay. Pero feeling ko, syempre, for example, magkakabit ka ng for navigation device. Yung mga ganun kasi normally is sinasaksak siya sa sa USB port, yung Type-C or yung Type-A. So wala siya doon. Kung nakikurious kayo, yung sa engine heat niya guys, wala siyang ganong engine heat compare sa mga European bikes. So yung ganitong characteristic is pretty common naman na to sa mga Japanese bike. So hindi na siya nakakagulat. Siguro hawakan mo, mainit talaga. Pero kung nire-ride mo lang siya, hindi siya mainit. Next is yung clutch. Yung clutch niya, don't get me wrong, malambot siya and adjustable. Yung pala, the brake lever, the clutch lever are all adjustable. Brembo adjustable. Lever. Kaso nakatry kasi ako ng Kawasaki tsaka Honda. Yung clutch ng Kawasaki at Honda sobrang lalambot, as in parang kaya mo siya ng nililiit lang. Ito hindi. Index bulol ako. Index finger yung kailangan mo gamitin para ma-one finger mo lang. Ganda ng FJ yun. Puti. So, ganun siya. And sabi nila may nabibili daw na mas mahabang parang pantugtungan dun sa clutch cable from R3, ipapalit mo daw dun. Pero sa akin I don't mind naman. Siguro main reason is that it has auto blip tsaka upshift. So sobrang bihira ko lang gamitin yung clutch. Ayun diba? Pero yun, just sa comparison, if papalit ka ng XSR 900, you're coming from Honda or Kawasaki brand, there are differences. Hindi siya day and night differences. Kasi malambot to, don't get me wrong. Pero hindi lang yung kasing lambot nung nasa Ninja 400 ng tropa ko. Yun kasi parang wala ka na talagang pinipiga eh. Ewan, again, it's personal preference, no? Next is yung personally, I didn't experience it. Sabi nila yung Tapalodo daw masyadong maikli. Harap-likod. Yung Tapalodo dito, malapit sa may gulong, yung malapit sa may swing arm, yun, masyado daw maikli. Na to the point na pupunta doon yung mga bato, ganyan. Sa akin, at tubig, especially pag umuulan. Sa akin, I don't mind kasi hindi ko naman ginagamit yung bike pag uulan. Pero pag naabutan, syempre, yes. Dito naman po sir, iyan nyo po sa
tayo habang nasikaso nila yung plaka. Umakyat muna tayo. So, ito yung MT-09 SP. 799,000. So, 1K na lang, 800 na. Brembo Stylema. Fully adjustable all-ins. Everything else. Parehos ng motor natin. Yun lang talaga. Yung dalawa lang yun. That's the MT-09 SP. Tapos, itong bagong colorway na nilabas dito is ito yung sa atin. XSR 900 na 2026. May fully adjustable din. Ito adjustable na siya na KYB. Fully adjustable, lahat adjustable. Difference lang nung sa MT-09 SP is that's Öhlins. Öhlins. This is KYB or Kayaba. So, ganito yung kulay nung sa atin. Ganito yung kulay itim. Ang pinagkaiba niya is gold na yung font. But, yan. Yun, maraming na-update from the old, the third generation. And ito yung MT-07. Ako, dati talaga, ayoko ng MT-07 because hindi pa siya naka-upside down fork. Kasi sobrang laking tignan pag naka-upside down fork. So, ayan, X-Max, MT-07, tapos yung Bolt R, tapos WR ba to? And, nga, ay hindi, YZ450F, hala ko WR, Aerox, tapos ito, Tenere ata yan, or Tracer, di ko alam, mukhang Tenere. Itong MT-09 SP, try natin upuan. Mas malaki yung feeling ng XSR. Ito, sobrang ano niya. Sobrang ikli. So, ayun talaga. Monster of torque. Kasi, ganun yun eh. Mas maikli, mas may chance na magtumaas yung front wheel. Mas maikli, yung XSR 900 is mas mahaba compare dito, wheelbase wise. And mas mahaba naman si Tracer 900 ng konti. So, si XSR 900 is nasa gitna. So, itong pinakamaikli, sunod si XSR 900, sunod si Tracer 900. Hindi ko sure kung Tracer 900 yan. Tuloy na, baba na tayo. Puto bongbong concept. Puto bongbong. May plaka na. So, kailangan diin na,
pagka nasubukan niya magpatakbo ng ganun kabilis, mararamdaman niya yung difference ng mga adventure bike, sports bike, compared sa naked bike. As in, pag naked bike, salong-salong mo talaga lahat ng hangin. Lahat. Pero ang cons naman nun is, ang pros naman nun is malamig. Ang next naman nating cons is yung actually pros naman siya, pero nagkaroon lang ng konting cons. Okay? So kasi yung ating XSR naka-Badlocks, Bridgestone Badlocks S22. Etong bago naka S23 na to, yung profile niya is mas malapad compared dun sa dating S22. What do I mean malapad? Malapad in terms na hindi siya sobrang clickable. Nagigets niyo ba? So, pag mas malapad kasi yung profile niya, hindi siya pa-triangle. Yung tendency ng bike is mahirap siya ihiga. Ganun siya. So, ayun, I don't think naman na it's a deal breaker. Kasi, first of all, sobrang kapit ng gulong. Wala kang magiging reklamo sa kapit niya kasi, honestly, pwede mo ito i-track yung gulong, i-weekday track. Ganun siya kakapit. Pero, die-hard track guy siya. Medyo kailangan mo magpalit ng ibang gulong. Na ang profile is pang-ingat talaga. Or kung malakas naman mo, pwede naman siya eh. Actually, pwede naman siya. Pwede naman siya. Since nag-usap na tayo about dun sa sa pagiging clickable ng bike, dito kasi sa Bravo XSR 900, Gen 2, simula nung Gen 2, no? Yung nag-iba na itsura, hinahalaan nila yung wheelbase. Yun din yung diniscuss ko dyan kanina sa may So pag mas mahaba kasi yung wheelbase, mas mahirap siya i-flick sa corner. Pero dito sa case ni XSR is hindi naman yung ganun kahirap. Pero mararamdaman mo, ibang-iba rin yung cornering characteristic na compare sa 6R, sa R6. Ganun. So ayan, nadaan tayo dito sa FCX. Actually, unplanned to. Para magpakabit ng one na RFID. Yung isang RFID na lang. So, isa na lang. And actually, yun yung bagay na hindi ko pa nararanasan sa kanya. Kasi sabi, yung second gear niya daw is medyo flat. Doon yung sa lumang, sa Gen 3 or Gen 2 na XSR, saka yung P09, flat yung second gear. Ibig sabihin yung graph niya is taangat siyang ganyan, tapos maging ganyan. Ito, hindi ko pa siya nararanasan. Like ever. Feeling ko sa kanya lahat paangat. Dito ko natatapusin yung video. Nasabi ko naman na lahat ng positive and negative. And overall, this is a great bike. This is a great bike. I-update ko kayo if may encounter akong ibang issue or something. I will let you know, guys. Hindi naman ako madaman sa information eh. Basta available lang sa akin. Or basta may access lang ako. Uwi na ako. Hanap na ako ni mama. Joke. Just kidding. Always remember, axe to the max. Sa mga usapang 2 wheels, even 4 wheels, kahit anong maisip nyo, basta alam kong gawin. G tayo dyan. So guys, dito ko na lang tatapusin yung video. Sobrang lapit ko na sa bahay. So, with XSR 900, final verdict with my 1,000 kilometer review. So far, hindi siya nag-fail. Pasahin ako. Wala siyang yung super laking issue na
deal breaker for this bike. Wala siyang ganun eh. So, ayun lang for now. See you sa mga next kong update with this XSR 900. I'll try to do a change oil and I'll try to do some modification. So, I'll just put it in the channel. Bye for now. Ikaw, kukuha ka ba ng XSR 900, MT-09, or Tracer 900? And if ikaw user ka ng XSR 900, please comment down below kung may alam ka pang other pros and cons na hindi ko nabanggit with this video. Okay? Axe to the max. Yeah, boy!